Hello guys, it's me again, ang inyong pambansang Jet Li. At please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button para sa maraming pang update na reaction video na kagaya nito. So, pag-usapan natin to si Inday Sara. Kung meron ba tayong matututunan dito? Tara! Is the office still functioning? Kayo po ba as Vice President even if you are conversant? Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga... Bobo ba? Oh, Madam Claire, bobo ka daw pala eh. Tuloy. Desisyon nila lately. Are you challenging me? Isa. Bilangan natin kung ilang yung bugtong hininga na yan. Tuloy. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and... Nagtatawanan ka na nga eh. Hindi mo patigilan yung pinaggagawa mo. Ganito yung estado ng... This is the state of the nation. So, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan. Nobody cares! Nobody cares! Ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Where? Oh my God! Pero nagtatrabaho pa rin ako. Nice. Saan banda? Saan banda yung ginawa mo? Paninira mo sa gobyerno? Trabaho na ba yun sa'yo? Ayos ha? Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Kami nagpapasalamat din sa Australia. Buti naman na hindi nyo binuksan ng pinto si Tatay Digong para sa kanyang interim release. Lagi nyo tandaan, yung Australian nun sa Davao. O, di ba? Binastos ni Digong yun. Remember that. Alam mo, nagkakaroon ko ng speculation na yung mga bansang pinupuntahan mo, ito po yung dalawang bansa, Australia at Malaysia. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko. Bobo kasi sila kaya hindi nila naiintindihan. Umupo sila. Masyado namang ad hom na yan. Pinagsasabi mo, abogado ka ba talaga? Nice. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. We move on to other matters. Good morning, I'd like to ask your comment now, since President Bongbong Marcos's ongoing drug campaign is bloodless compared to that of your father's administration. To quote him now, sabi niya, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbes na gano'n ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. What is your reaction?
Well, it remains to be seen if the bloodless drug war will be successful, no? So let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful siya o hindi. Last two questions. Yeah. Comment lang din po sa sinabi ni PBBM. Yesterday po kasi kasama po siya dun sa mga disease na floating siya po. And tiniyak niya po na hindi na makakalabas ulit yun sa market. And kanina rin nasa event siya kung saan destructive mga siya comment on that. So, hindi ko lang, ma'am. Trabaho ba ng presidente? Are you crazy? Are you out of your mind? Para mo naman pinapatawan tatay mo niyan. Diba meron din silang photo op ni Bongo nung dinidestroy nila yung shabu, mga droga sa loob ng NBI. Diba meron din siya nun, huwag mo ikakailayan, sinungaling ka. Ang sirain ng ebidensya ng hindi yan trabaho ng hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Okay? Pangilan yan? Pangatlo. Pangatlong bugtong hininga. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. No. It's not frustrated. Depressed yan, depressed. Mo, konti na lang, magsasalita ka na mag-isa. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Okay? Are you attending this one? Of course not. Bakit ako? Emotional damage. Last question. Bakit ako Pang-ilan na yan? Pang-apat na. Tragis na yan. Ma'am, sabi ni Congresswoman-elect Lilet Dilima, part of ng game plan yung decision ng Ombudsman na magsagawa na ng investigation allegedly dun sa, yun nga yung sa confidential fund mo. Since June 11 lang daw pinorward ng House yung kanilang committee report, and then after 4 days pinadala ka na raw ng to comment within 10 days. So part daw yun ng game plan para unahan yung impeachment case mo. Anong comment? Hindi nyo kasi mauutakan ng mga congressman. Mas mahutak yan sa inyo. Ano tingin nyo? Kakagat sila? Hindi. Hindi ang kakagat. part ng game plan nila ng Ombudsman kasi since si Ombudsman ay appointee ni former President Duterte. Exactly. Kung madidismiss yung case mo sa Ombudsman, magkakaroon ng issue yun kung hindi pa tapos yung impeachment mo sa Senate. Oh, okay. Hindi ko best person and the best office to answer that is the Ombudsman himself or the Office of the Ombudsman. Hindi ko alam, ma'am, kung bakit nila inaksyonan at hindi ko alam bakit mabilis nilang inaksyonan. I don't know. Basta ang sinasabi ko lang that the lawyers are ready to answer any charges. Nakasagot na. 16 pa sila nun ha. Nahirapan sila mag-isip ng isasagot nila. 16 sila pero iisa lang ang sagot. Void.
Ano na ang bloodbath nyo? Whether it is in courts, in the Sandigan Bayan, or in the impeachment court. Thank you. Ma'am, last na lang. Kasi ito, very much aware about sa criminality, ma'am. Sabi ni General Torre na dapat daw lumabas daw yung mga polis sa kalsada, sa mga police stations. I know you have feelings about General Torre, pero do you think po ba yung... Ano yung feelings ko? I know you have Emotional damage. definitely not love. Strong feelings against General Torre, pero sabi niyo po ba itong paglabas ng mga pulis natin sa mga istasyon would help resolve criminality sa bansa natin? Why? Palima. Oo. Kasi ganito yan. Diba? Okay? Meron kang police population ratio at meron kang gustong gawin na police visibility. And then? Kahit anong gawin mo, hindi dadami ang police, dodoble ang police overnight Okay? para umabot yung police to population ratio mo Right. at magkaroon ka ng police sa kada kanto na ang buong teritoryo ng Pilipinas. Dapat ang ginagawa ng Pilipino, I'm trying not to utter the word BOBO ha, ang ginagawa ng Pilipino, nag-iisip siya. Ang daming teknolohiya na available na ngayon sa market. Paano ko ba gagawin at gagamitin ang modern technology para sa trabaho naming mga pulis? May drone? May robot? Ang robot? Ba't may robot? May robot na naman. Si Optimum Pride. Kailangan. May CCTV, napakaluma na yan ng CCTV, at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe. Ano to, Avenger? Di mo na kailangan ng Avenger. Diyan naman na si Tanggol. Incognito, yung mga grupo doon. Tsaka isa pa, dyan pa si Koki. Nagloloko muna lang kami. Para gumaling, gumanda, at umayos ang trabaho ng pulis. Paano naman tatrabaho? Pinalitan mo nga ng robot. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis sa kanto na with a drone, with a robot, kasi robot ang pagkakaalam ko sa pangalan nila. Okay. Parang ganito. Ayan. Na pwede mong ano tawag yan? Hindi, Patrol. Ronda, patrol. Anong tawag nung pag ang Ronda. pulis? Patrol. Nagro-ronda? Patrol! Yes, sorry. Pwede mong hindi napapagod ang drone. So magpatrolya yung drone 24 hours. Doon ka nagkamali. Nalolobat ang drone. Di ba? Nalolobat ng drone. Ang tanong, makahuli kaya yung drone?
makakahuli ang drone. So, imagine na lang natin yung drone, lagyan ng posas. Lagyan ng posas yung drone, no? May kalokohan nito puro imposible First, yung CCTV hindi napapagod yan. Totoo yan. So yung CCTV mo, Yung nagagamit sa NCAP, totoo yan. Hindi yan napapagod. Huwag lang nanakawin yung wire. 24 hours. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis na hindi mo nga talaga mahabol yan lahat with your human Ano? Are you crazy? Are you out of your mind? workforce. So dapat ang iniisip mo how to modernize and leverage the available technology out there to improve the Philippine National Police. Andun pa rin tayo sa 1980s, 1970s na magpatrolya ang mga pulis sa daan. Uy, kahit naman ngayon, ginagawa pa rin yan. Lalo na dito sa UK. Ginagawa yan. Sa ibang bansa, ba't ibang bansa ginagawa yan? Rumoronda sila. Bakit ayaw mong gawin yan dyan? May mga bataan ka dyan, oh. Sa Road 10, marami dyan. Di ba nga, pwede mo nang hulihin ang tao or pwede mo nang i-charge ang tao or i-fine ang tao based on CCTV footage? Yes, totoo yan. Pero paano yung identity? Malalaman mo ba? Sa mukha makikita mo. Pangalan, malalaman mo. NCAP, madali lang sa NCAP. Kasi plate number lang, alam mo na kagad kung kaganino. Nakapangalan yung mga sasakyan, motor. Kung individual lang na tao, anong pagkakatandaan mo dyan? Hindi mo ka lang. Ang tanong, anong pangalan? Saan nakatira? O, di ba? Isipin mo yun. May utak pa ako kaysa sa'yo. Pwede na, di ba? Kasi meron ng contactless apprehension sa traffic na supposedly dapat ginagamit na rin natin. So, hindi ko... Believe ka na, sign ka. Believe ka, hindi. Believe ka. Aminin mo. Sorry, I'm just really frustrated. No. Depressed. Yan ang meron ka. Hindi frustrated. Sa mga pangyayari. Sabi niya ni Attorney Michael Powa, he is the spokesperson for the defense team. So any questions about the impeachment? Nagmamalaki mo naman yung tanga mong abogado. Hindi si Sais na, tatanga-tanga pa. Hindi mo kinuha yung dati mong asawa, si Man Scarpio. Di ba may-ari ng law firm yun? You can direct it to him and then he will give you an interview. Ma'am, magkontrasona ka? Hindi. Ma'am, saan ka po sa son? Kasi sinabi niyo sa spelling, you'll give it very good. Oh, that's an idea, no? Ikaw nagbigay ng idea na yan. Kung patay ka, yari ka, pahanap ka niyan. Sabi ko sa'yo. Teka niya, tinuro ka na, oh. Tawadas ka niyan, babaon ka niyan sa lupa. Dahil pa naman yan, yung assassin. Pastilan, uy. Ma'am, tanong lang yun. You said it's Ma'am, so pending ako. Hindi, no, meron kasi kaming supposed rally. Now rally sa Korea. But
naka-hold yun. Naka-hold yun. So, hindi ko alam kung matutuloy yun. Is that original schedule? Guys, alam niyo ha? Parang wala naman ako natutunan dito sa taong to. Ito ba yung vice presidente? Pinagmamalaki ng mga DDS, magiging presidente sa 2028. Parang ganito, ano? What's 9 plus 10? 21? You stupid. Yun. Ganun yun. Ha? Ganun yun. Sa SONA, sa 28. So, ma'am, if you're not attending this one, very quickly, what is the state of the nation for you? Ang hirap naman kasi ng tanong nyo. What is state of the nation for you? Ano nga ba? The state of the nation is dire. It is sad. And for me, personally, it is frustrating. Sa'yo. Frustrating sa'yo. Meron ka ng mental disorder. Yan, meron ka. Hindi frustrating. Baka ilang araw lang malaman-laman namin. Nagsasalita ka na mag-isa. Bad. Ang dapat video rallies, lahat yun na-attendan nyo. I mean, may schedule sa Korea or any other countries, lahat yun balak ng attendan talaga or... Sinusubukan namin, sir. Nagdidepende kami sa invitation ng Filipino community abroad. So right now, meron kaming naka-hold na Korea. Oo nga pala, meron silang rally sa Kuwait yata yun. Sa Kuwait, may rally sila. Marami din ako nakakausap na kababayan natin na nandun. Mga BBM supporters, yan. Pupunta daw sila. Ewan ko anong gagawin nila. Kaya kayo mga DDS, ipakita nyo sa buong mundo na marami kayo dyan sa Kuwait. Mag-rally kayo sa labas. Sa labas kayo mag-rally. Isigaw nyo yung freedom ni Duterte. Dyan mag-rally kayo. Dyan namin malalaman kung gaano kayo karami. Sige, tuloy. And merong confirmed na Kuwait sa August 8. Thank you. Dahil, ma'am, dahil meron pa akong kailangan kasi gawin. So, postpone siya? Hindi man siya postpone, naka-hold. Sa South Korea, naka-hold siya. Dapat hindi kasi sa South Korea, sa North kayo. North Korea. Diba communist yun? Doon kayo pumunta. Welcome na welcome kayo doon. Hali nga lang kayo sa nuclear. Lang siya. Ayusin lang yung schedule, kumbaga, ba? Ma'am, curious yung nagbabayad ng expenses niyo, sila or personal money? Hindi. Organizer niya. Sino bang tangang nga amin sa mga ganyan? Kabubuan. Ako. Sila nagbabayad ng events? Sa... Sa UK, sa daig nga eh. Bayad, ilang bus yun? Huwag ako, nasa Europe ako. Palit tayo hanggang dito. Sa kanila yung organization, event, coordination permits, lahat-lahat. Yung travel ko sa akin. Hotel. Yes, sa akin. So ayun guys, hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagkantabay nyo sa akin. Sa susunod, magkita-kita ulit tayo. Nga pala, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, ang inyong Jet Li. Maraming salamat. Goodbye.